Dear Lord, naalala ko lang ng mga panahong nagigising ako ng madaling araw, umiiyak, nagdadasal, nag-iisip paano ko bayaran ang mga utang ko sa bangko. Mga panahong hindi ko alam ano ang susunod kong hakbang na gagawin. Mga panahong ako lang ang nakakaalam ng lahat ng mga hirap, nalilito. Mga panahon wala akong ibang ginawa kundi ang magdasal ng magdasal. Mga panahon nagtatambay ako sa simbahan at lagi ka kinakausap. Hindi ko lang makalimutan yun, Lord. Kasi alam ko na mahirap yung mga pinagdadaanan ko at alam ko din kasalanan ko ang lahat. Sobrang bait mo sa akin, Lord. Kasi hindi ko man alam noon kung saan ako patungo. Pero ginaguide mo ako at dinala mo ako kung saan ako ngayon. Hindi ko talaga alam dati kung anong gagawin ko para mabayaran lahat ang mga utang ko. Ang alam ko lang ang umalis ng Pilipinas. Nagbaka sakali na kapag aalis ako ng bansa, matatapos ko ang mga utang ko. Sa una kong work, Lord, kung iisipin ko, hindi pa talaga kaya kasi maliit ang sahod ko kumpara sa bill ng credit card ko. Pero patuloy lang ako, God. Kahit di ko alam kung saan papunta at sa kung paanong paraan. 80K lang ang buwan ng sahod ko. Tapos yung bill ko halos 500K ang buwan sa dahilang hindi ko nababayaran ang full amount due ng mga cards. Minsan bill ko 280K sa isang card tapos 10K lang na ibabayad ko kasi di talaga kaya. Kaya nagpatong-patong ang mga interest. Pero ganun pa man, tuloy lang ako sa work ko at dasal na sana maging maayos ang visa ko para magtuloy-tuloy ako sa trabaho ko. Sa ngayon, Lord, hindi ko pa man na fully paid ang lahat ng utang. Pero pinapagaan mo ang buhay ko. Intimbang ko na lang ang mabigat. Maraming salamat, God, sa pagsama mo sa journey ko, pag-guide and support mo sa akin. Naway magsilbing aral na din sa mga taong nahirapang mag-control pagdating sa utang. Isiping maigi kung paano mabayaran at sa kung paano paraan. Payo ko din sa mga taong mahilig mangutang, matuto kayong may bayad. Huwag basta-basta mangutang tapos wala kayong balak magbayad. Gawain iyon ng mga taong maitim ang budhi, sorry for the word, pero dapat magkaroon tayo ng hiya at maging responsible sa ating mga actions. Lalo kapag sa tao kayo may utang tapos wala kang pakialam sa utang mo. Hindi iyon gawain ng normal na tao. Kaya kung gusto mo umasenso ang buhay mo, unahin mo munang bayaran ang mga utang mo. Kung gusto mong makuha lahat ng mga hangarin mo sa buhay, huwag makalimot sa may kapal na siyang lumikha sa atin. Kaya sa Kanya din tayo hihiling. Lagi nating isaisip na tao lang tayo. Si God pa din ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung sa tingin mo imposible ang mga bagay-bagay, magiging possible pagdating kay God. Magtiwala ka sa sarili mo at kay God. Sa mga taong nahihirapan sa ngayon, magdasal ka lang. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo marating ang mga gusto mo sa buhay.